Ito ang nakakagulat na balita ngayon. VP Sara Duterte naiyak. Tinapos na ni PBBM. Pinababa na sa pwesto ang Vice Presidente. Tuloy na ang impeachment. Narito ang buong detalye at panoorin. Sa mundo ng politika, may mga petsang ordinaryo lang sa kalendaryo at may mga petsang biglang nagiging mabigat ang kahulugan. Para kay Vice President Sara Duterte, ang February 5 ay isa sa mga petsang unti-unting nagiging sentro ng tensyon, espekulasyon at matinding diskusyon sa loob at labas ng gobyerno. Hindi ito dahil sa isang anunsyo o kampanya, kundi dahil sa posibleng pagbabalik ng isang isyong akala ng marami ay nalampasan na, ang impeachment. Noong nakaraang taon, inakala ng kampo ng Vice Presidente na tuluyang nang matapos ang banta ng pagpapatalsik matapos maharang ang unang impeachment complaint sa bisa ng tinatawag na one-year bar rule sa ilalim ng konstitusyon. Hindi maaring magsampa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Para sa marami, iyon na ang naging huling kabanata ng usapin, isang legal na depensang naging sandalan ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay may takdang oras at ayon sa mga mambabatas na kritikal sa administrasyon ng Vice Presidente, ang oras na iyon ay magtatapos sa February 5. Sa petsang ito, eksaktong isang taon na ang lilipas mula nang unang ihain ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kapag natapos na ang bisa ng one-year bar rule, muli umanong bubukas ang pinto para sa panibagong reklamo, mas malawak, mas detalyado at ayon sa mga naghain, mas mabigat kaysa sa nauna. Ayon sa ilang kinatawan ng Makabayan Black sa Kamara, handa na silang muling mag-endorso ng impeachment complaint sa sandaling mawala ang legal na proteksyon dala ng one-year rule. Hindi raw ito simpleng pag-uulit ng lumang reklamo. Sa halip, isa raw itong refiled complaint na lalagyan ng mga bagong impormasyon at testimonya na hindi pa naisama noon. Isa sa mga sentrong pangalan sa mga bagong aligasyon ay si Ramil Madriaga na ipinakilalang dating tauhan ng Vice Presidente. Sa mga lumalabas na pahayag, si Madriaga ay nagbigay umano ng mga affidavit na naglalahad ng detalyado tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi na lamang umano ito sa pinanghalagang 50 million na una ng kinwestiyon, kundi mas malawak na istruktura ng paghawak at pamamahagi ng pundo. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing hindi dapat matakot ang sinumang opisyal kung malinis ang konsensya. Para sa grupong ito, ang impeachment ay hindi paghiganti kundi isang konstitusyonal na mekanismo upang panagutin ang mga nasa kapangyarihan. Kung may mga bagong ebidensya ayon sa kanila, tungkulin ng mga mamabatas na ito ay imbestigahan anuman ang posisyon o apelyido ng sangkot. Ang malinaw lamang, ang February 5 ay hindi na isang ordinaryong araw. Isa na itong deadline na matagal nang minarkahan ng magabilang panig. Para sa mga kritiko ni VP Sara, ito ang simula ng panibagong laban para sa pananagutan. Para naman sa kanyang mga taga-suporta, isa itong pagsubok na kailangan lampasan upang patunayan na ang mga akusasyon ay walang sapat na batayan.